Yo, what's up guys? Magandang umaga, magandang araw ulit sa atin. So, ngayon ay magbibigay ulit tayo ng tips para sa ating signal light. So, bakit hindi gumagana ng maayos yung ating signal light? Ayan. So, kapag ginanon natin, ayan, mayroong umiilaw. Di ba? Umiilaw din sa indicator. Pero kapag nilagay mo doon, ayan, pag nandyan, o kaya nandito sa gitna, ayan, may ilaw pa rin. Ayan, so nasa gitna na. So, kailangan mo siyang tulak pa, punta sa kabila. Saka lang naman siya umiilaw sa kabila. Ayan, so paano natin maayos ito ng maging okay? Ayan, nasa gitna. Ayan, nasa gitna. Pero umiilaw. Kapag signal light, dapat ganun lang, dalawa. Sa gitna. Sa gitna yan. Pero umiilaw. So kailangan mo pang hanapin yung kanyang switch para siya maging okay. So ano ba ang pinaka sira o dahilan kung bakit hindi gumagana ng maayos? So nandito lang yan sa switch niya mga sir. So tatanggalin natin itong switch. Ayan, so bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang sa aking YouTube channel ay mag-subscribe na at pakiclick ang tiny bell para updated lagi sa ating mga video. So ayan, at tayo ay magsisimula na. So una, tatanggalin muna natin to. Yung screw sa baba, dalawa. Ayan, tanggalin muna natin yung isa. Bali dalawa yan mga sir. Ayan, dito yung isa. Tapos ito. So natanggalan natin yung dalawa. So tatanggalin natin. Ayan, ito. Ayan. So ito yan mga sir. Ito yung kanyang signal light switch. Ito. Ayan. So itong nandito sa may itong puting ito. So kailangan nating tanggalin at buksan ito. Tatanggalin natin muna itong tornilyo dito, tapos ito. Tanggalin muna natin mga sir. So tanggalin din natin ito. Nandito. So dahan-dahan lang yung pag-alis dito mga sir. So para hindi na kayo bibili ng buong ganito. Kasi yung iba, pagka sira na yung ganitong signal light, eh bumibili na sila ng buong ganito. So ito ay para lang sa mga nagtitipid mga sir. Kung gusto mong makatipid ay panoorin mo itong ating tutorial. So tanggalin muna natin to. Tapos ito ang tatanggalin natin mga sir. Itong puti na to. Ayan, so naalis na natin. Ayan. Ito yung dahilan. Ayan. Itong pinaka-copper na ito. So yan yung ating titignan. Gagasgasin natin yan para siya mag-contact dito ng maayos. Dito. Ito mga sir. Ayan. Yung tatlong. So kailangan ito ay didikit yan dito sa improvise natin na ginawa na pinaka-switch niya mga sir. So ito yung nangyayari. Ayan, nababali. Ayan, nababali siya. Kaya hindi maganda yung contact dun sa mga nandito sa wire na nandito. Hindi talaga siya didikit kasi nga hindi na maganda yung kanyang copper. So nag DIY tayo, gumawa tayo ng maliit na ganito para yung sumakto siya dito sa lalagyan niya, ganyan. Tapos bago natin lagay na ganyan, lagay muna natin yung spring. Ayan, spring muna mga sir. So ilalagay natin muna tong spring, tapos yung ating ginawang pinaka copper nya. Ayan, dapat ganyan mga sir. Ayan, so dahan-dahan lang at dapat maingat lang. At huwag natin kalilimutan yung maliit na parang bearing siya. Dito yan sa likod. Ayan, dito yan nilalagay. So pagka nailagay na ganyan, dahan-dahan lang natin ibabalik dun sa kanyang lagayan. So ibabalik natin mga sir. So tanggalin ko muna yung maliit para hindi tumalsik. Tapos pag nahirapan kayo mga sir,
alisin muna natin na ganyan. Tapos pwede nating ilagay na yung maliit na ito rumbulitas. Ayan, tapos dito. Ayan, so dapat maingat lang mga sir. Ayan. So kailangan siya maisentro doon sa yun yung bulitas. Yun yung parang pinaka lock niya. Para pagka dumandaan na ganun ay maganda yung pagka laro niya. So dapat yung nandun, yung ginawa natin ay swak doon sa nandun sa spring. Ayan. So, dapat swak doon mga sir. So ayan. So pagka hindi nyo masundan, dahan-dahan lang yan mga sir. At may ilalagay nyo din siya ng maayos. So ang pagkalagay dapat ibaba natin para hindi ito yan, hindi tayo mahirapan. Yan. So pag nailagay na natin yan mga sir, babalik na natin ito kanyang. Ayan, may guide naman yan dapat yung nasa baba may butas. So dapat doon nakamount yung lalagyan ng tornilyo. Tapos dapat mawala yung washer na yan. Ayan. Ayan, dumidikit. Ayan, kasi dapat may magnet yan. Ayan, magnetize yan mga sir. Ayan. So ganyan lang kadali ang paglagay ng at pag troubleshoot. Ayan mga sir. So ilalagay din natin ito. Ito. Dapat nakaganyan yan. Ayan. So ilalagay natin ito. Ayan. Ganyan yan mga sir. So ganyan, nakaganyan. Ito ay nakaganito. Ayan. So tignan lang natin ng maayos yung pagkalagay. So bago natin i-fix ay titingnan muna natin kung talaga bang okay na. So left. Ayan. Dito. So, pag sa gitna, ayan, wala na. Pag doon naman, isang ganun lang. So meron na. So, pag nilagay natin sa gitna, ayan, hindi na siya kailangan ihanap-hanap pa. Ayan. Ganyan lang mga sir. So ibabalik na natin lahat. So ganyan lang po. Kung bago lang po kayo sa aming YouTube channel ay mag-subscribe na at paki-click ang tiny bell para updated lagi sa ating mga video. So yun lang po sa umagang ito. Yo, what's up guys? So bago tayo magtapos sa ating video ay mari ko bang hingin sa inyo at tulungan din natin ang kaibigan din natin, Juncel Vlogs. Siya po ay gumagawa ng mga lutong ulam. Kagaya po nito, ginataang boneless bangus na binalot sa daon ng gabi. Ayan, how to make sisig bangus. Ayan. So, kahit konting oras lang po para i-subscribe natin ang ating mga small YouTuber para magtulungan tayo guys. So, ayan, kung gusto nyong manood, ayan, ay diretso lang po kayo sa kanyang YouTube account. So ilalagay ko na lang po yung description sa ibaba para mapunta po kayo sa kanyang YouTube channel. Yun lamang po sa umagang ito. Ingat, ride safe always.